Catherine Bernardo, abay napamura dahil dito, no? At ang bidyong ito ay nag-viral. Alden Richards, napasayaw at napagiling naman sa pagkakataong ito. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyo pong palagi ang panonood at pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. Viral na nga po ngayon dahil pinag-uusapan ang isa sa pinaka ni-launch ng GMA sa kanila pong platform that Alden Richards take the stage as host of Stars on the Floor. Ito na po yung sinasabi nila na parang pagtatapatin si Miss Catherine at si Alden dito po sa pagkakataong ito, no? Asia Multimedia Star, Box Office King, and Sparkle artist Alden Richards is set to take center stage once again as the host of the newest and biggest Filipino reality dance competition, Stars on the Floor. Alden will keep the energy high on stage, bringing the perfect mix of warmth and humor as he interacts with the dance star duos and the show distinguished panel of dance authorities. Viewers can count on Alden's natural charm to shine through as he introduces thrilling performances, hints at what's coming next, and celebrates every incredible routine. Stars on the Floor is sure to deliver unforgettable ride with an exciting mix of dance styles from hip-hop to ballroom, pop dance, jazz, swing, disco, Latin dance, dancehall, contemporary, and more. So, talagang kakaiba po yung ipapakita dito ni Alden. No? The show is one big kolabanan ng stars sa sayawan, bringing together favorite celebrities and famous personalities. Kaya naman sinasabi ng ilang mga celebrities at ilan sa mga taga-subaybay ni Alden Richards na talagang magiging mas busy pa ang mga darating na araw para kay Alden dahil sa sobrang dami po ng mga inaatupag ni Alden, ano? Kasi kamakailan lang, 'di ba, sinabi niya, in-announce niya at ipinakita po ni Daddy Bay sa kanya pong IG dun sa Instagram niya na nakapag-enroll na nga si Alden at ito na, nagpapalipad na po siya ng eroplano, no? Talagang G na siya na maging isang piloto. So ito pong pagiging pilot kasi bali pangarap yan ni Daddy Bay para kay Richard Paul Quezon, kaso nga lang hindi natupad, kaya ngayon tinutupad niya na. And this time ito na, no, dahil trending at pinag-uusapan din kasi nag-viral po, no, ang pagmumura ni Miss Catherine Bernardo. Panoorin natin ito. Okay. Congratulations! Ang gaganda ng comments, pero dito tayo magkakaalaman. Kailangan natin mag-vote. Okay. Viral ang naging blooper ni Catherine Bernardo sa recent episode ng Pilipinas Got Talent kasi nabulol kasi siya sa pagsasalita bilang hurado habang nagkokomento sa contestant ng nasabing Pinoy reality talent show. Tila napamura rin siya na na-blip naman ang lumabas ito sa BoopTube. Sinalo naman siya ng sitwasyon ng co-judge niyang si Donnie Pangilinan. Sabi po ng isang Kapuso Warrior Original, meron po siya ditong kakaiba na caption. Sabi niya, Catherine, nagmura on live. Malulutong na mura nga ang lumabas dito po sa bibig ni Miss Catherine during doon po sa time na yun kasi may mga chances talaga na kapag nagkokomento po siya, napapamura talaga, nabubulol. No, that time is sabi po ng mga netizen, sabi po ng ilang mga bashers ni Catherine na ginawa daw yun ni Catherine para daw papag-usapan kasi parang mababa daw ang rating ng nasabing show. So nabulol siya sa pagsasalita bilang hurado habang nagkokomento sa contestant ng nasabing Pinoy reality talent show. Tila napamura rin na na-blip naman nang lumabas ito sa BoopTube. Sinalo naman siya ng sitwasyon ng co-judge niyang si Donnie Pangilinan kaya hindi nag-focus sa aktres ang usapan dahil parang naka-get over agad siya. Umani naman ang samot-saring reaksyon sa mga netizen ang naging performance ni Catherine sa nabanggit na episode. Meron din namang ipinagtanggol si Kat who must be acting under pressure during that time. Ito ang ilan sa mga komento, sabi nila, Donnie is good, no? Buti na solo si Donnie, ni Donnie. Kudos to Donnie, ang galing niyan din sumalo ng sitwasyon. Donnie is articulate. Can say the same for Catherine though. Yeah, sadly walang substance sa mga comment
Kaya niya sa mga performance, she's human after all, we all curse. Pang second time niya na yan nabubulol siya sa pagsimpleng outros before they vote. She's too conscious, she's tense, grabe ang pressure sa kanya to compose her comments. Parang may anxiety kaya nabubulol na. Feel ko kaya siya nabubulol kasi di siya confident na sinasabi niya. Like she's grasping or she's grabbing for words to say. Baka it's just me. Kudos to Donnie for instantly thinking of an excuse, distraction, or escape move. Goes to show she's not the malamya, conservative, and holier than thou that she's projecting. Pabebe kasi magsalita Tagalog na nga lang sasabihin, nabubulol pa siya sa lagi ano ba yan? Sabi niya pa, I knew this would happen. Hilaw na hilaw pa siya to be judged. Siya mismo very limited pa ang alam niya in many aspects. So dahil po dun sa pangyayari na yon ay inulan nga ng mga bashers itong si Miss Catherine Bernardo. Pero I just want to parang inculcate po sa inyo mga isipan na kahit ano pong sabihin ng mga bashers, Catherine Bernardo still Catherine. Hindi pa rin po mabubura sa history that Catherine Bernardo is one of the most box office queen ng Philippine television and Philippine movie industry. Kaya kahit ano pang nagaganap dyan, and mind you na lahat po ng mga naganap dyan ay hindi po yan scripted. Kaya talaga may chance na magkakabulol-bulol po sila. So, ang pinaka naging problema lang is hindi siya kinat. Kumbaga parang isinama siya doon po sa episode na yun at sinasabi ng ilan na para raw mag-viral or mapag-usapan ang Pilipinas Got Talent kasi hindi raw masyadong maingay sa publiko. So kayo po, anong yung saloobin patungkol dito? Comment down below. At dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga reaksyon po ninyo or komento patungkol naman sa ating latest updates. So narito po ang mga reaksyon ng mga netizen patungkol sa ating pong last update. Unahin po natin ang komento mula kay Miss Pinay Channel. Sabi niya, tingin ko, mahal pa yan ni Kat si Rockboy Red Flag. Wala pa din akong pakialam dyan kay Kat. Mas okay kung makakita si Alden ng maganda at mas deserve kesa kay Kat. Sabi ni Ma'am Shimalu, galit si Daniel. Paano? Alam na niyang wala ng pag-asang magkabalikan sila dahil may mahal ng iba si Catherine. Si Mayor. Ayun. So ito naman yung kanyang komento, Dahil totoo yan, sabi ng ilan parang may inihahanda na proyekto si Catherine at si Mr. Daniel Padilla, kaya po ginawa ni Catherine yun. So according po kay Miss Ma'am Shimalu na parang sinasabi niya na isa yan sa mga kadahilanan kasi sinasabi magkakaroon daw di umano ng panibagong project, comeback project ang Katniel. Kaya po talaga naghahanda si Miss Catherine na parang papalabasin nila sa publiko na they are okay para at least kagatin ulit. Talagang strategy na po yan. Pero si Daniel kasi hindi niya ginawa So, yun yung kanyang preparation. Sabi ni Miss Esta Valance, ang daming humihila kay Kat pababa kasi sa taas ng rate niya at ganon si Alden kaya nahirapan na silang pagtambalin. Then si Kat na nahimik, di na makagalaw. Cause of her network sa dami ng negang mga bashers na vloggers, content nega creator. Oh my guys, kawawang Catherine. Almost everyone putting words to her mouth and let her did the things which she never did. Ayan. So ito naman yung kanyang comments with regards to this. Which is tama naman yung sinasabi ni Ma'am Shino. Ang dami pong mga gustong humila. Ang daming gustong manira kay Miss Catherine Bernardo. Pero sabi ko nga po sa inyo a while ago that we cannot deny the fact that Miss Catherine Bernardo is one of the big star and talagang masasabi natin na siya po ay isa sa mga pinaka nagbibigay at nag-aakyat ng pera po sa kanyang network. Sabi ni Sir Joel Lopez, ano naman kombinate ng mga artista yan, kahit anong gawin nila, choice nila yan, wag na kayo makialam. Wala namang masamang bumati, isa pa, tapos na yung relasyon nila ni ex, masaya na si Kat kay Alden, kaya nabati niya si ex dahil may jowa na siya, si Alden yon. Yan, ito naman yung kanyang komento with regards to this. So, katulad po ng mga sinasabi natin, na this is gonna be the preparation for the upcoming movie of Miss Catherine and Mr. Daniel Padilla, kaya nila ginagawa yan. Sabi ni Ma'am Shiraquelo, tapos na tayo sa 11 years sa lokohan. Kayo bilang mga fans, nasa inyo yan kung gusto nyo pang magpauto kay Daniel. Ako never ako mauuto ni Daniel. Alam nyo ba,
usap-usapan ngayon sa showbiz, kaya gusto ni Carla maibalik yung Katniel, hindi pa bayad sa utang nila. Hanggang ngayon kasi nagbabayad sila ng utang nila. Kung ang mga chismosa, tayong mahihirap, mas chismosa sa atin yung mga mayayaman na yan. Ako naniniwala ako sa karma kasi yung mga panloloko ng mga artista sa ating mga fans at mga manonood, may balik sa kanila yon. Maaring hindi man ngayon, may tamang panahon para sa kanila. Pasensya na Miss Tareds, pero may mali talaga sa maraming panloloko sa showbiz, which is very true. Meron po talaga. Siyempre po may mga tinatawag na marketing strategy eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, kaya ginagawa ni Catherine yan eh. Dahil in preparation para sa upcoming movie nila. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!